Welcome back ulit mga bossing sa channel. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe ay mag-subscribe din po kayo dahil malaking tulong po ito sa paglago ng channel natin. Tara umpisahan na natin. Kabanata 1277 Armas Espiritu. Natuklasan ni Solangeji ang mga katangian ng mga paraan ng pag-atake ni Lausan. Ang epekto ni Lausan ay nagmumula sa kapangyarihan ng acceleration, ngunit ang kanyang sariling kapangyarihan ay hindi kailanman magiging mas malakas kaysa kay Solangeji. Sa makatuwid, ihinto lamang ang paghahagis. Sumugod si Solangeji sa Luosang. Sa oras na ito, nakapulupot si Luosang sa isang bola at hindi na iwasan ang bilis ni Solangeji. Ang Vajra Stick ay parang kulog sa maaliwalas na kalangitan, kumakaway ng nakakatakot na afterimage sa hangin, at ang pagsabog ay parang kulog na tumama sa matabang katawan ni Luosang. Puff! The Vajra rod sank deeply into the flesh, and the layers of fat on the surface were whipped, causing waves of flesh to ripple. Although a lot of the terrifying power was removed, it still knocked Luosang away, like a kickball. Boom! The huge meatball landed on the ground and bounced violently for more than a dozen times before stopping. Luosang's blood boiled for a while, but the layers of natural defense force prevented him from being sucked into mud. However, there was still a horrific bruise left on his body, and soon the scar left Ila. The Vajra rod turned dark purple. It works, come again. Sinamantala ang tagumpay, hinabol ni Solangeji ang pag-atake ng napakabilis ng kidlat, tumalon sa hangin sa lakas ng kulog, tinutukan ang ulo ni Luosang gamit ang isang stick at tinamaan siya ng malakas. Ang sukdulang kapangyarihan ay sobrang nakakatakot na kaya nitong pigilan ang lahat ng mga kampana at sipol. Nagbago ang ekspresyon ni Luosang, at ang kanyang mataba na katawan ay gumulong ng mapanganib. Boom! Nabasag ang lupa, at isang malaking halaga ng yelo at nyebe ang nabasag at lumipad palabas. Habang nagpapatuloy ang labanan, ang snowfield ay lumubog ng higit sa 10 metro. Napuno ng puting singaw ang paligid, at walang malinaw na nakakakita sa nangyayari sa loob. Si Zhang Yi ay mukhang kalmado, ngunit sinabi kay Liang Yue, humanda ka. Halos oras mo na. Sinabi ni Liang Yu, sa tingin mo ba hindi mananalo si Solangeji? Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, malaki ang posibilidad na matalo ka. Hindi dahil minamaliit ni Zhang Yi ang lakas ni Solangeji. Ngunit ang pinsala sa katawan ni Solangeji. Ang mga pinsala sa mga panloob na organo ay maaari ding puwersahang sugpuin ng mga droga at lakas ng loob para sa mga dayuhan na umaatake mula sa malayo. Ngunit para sa isang pinahusay na uri ng dayuhan na nakikipaglaban sa kamay, ang kanyang mga pinsala ay lalala sa tuwing siya ay nag-ehersisyo ng husto. Pwede mo naman sigurong sugpuin sa una, pero pag natamaan ka sa huli, hindi mo mapigilan ang sarili mo. Tawag. Isang naglalagablab na alon ng init ang tumaas sa kalangitan mula sa larangan ng digmaan na nababalot ng puting ambon at talagang nagpakalat ng malaking lugar ng hamog. Nagbibigay daan din ito sa mga tao na pansamantalang makita ng malinaw ang eksena sa loob. Hawak ni Solangeji ang isang Vajra stick, ang kanyang maringal na katawan ay parang isang itim na bakal na tor, at ang kanyang mga paa ay tumuntong sa lupa, tulad ng isang Vajra na hindi mahuhulog. Si Luosang naman ay sumulpot sa di kalayuan na medyo nahihiyang nakahinga. May 3 dark purple na marka ng stick sa matabang laman sa buong katawan niya na mukhang mabangis at nakakatakot. Ang bahaging iyon ng laman ay ganap na necrotic. Kung hindi lang siya mataba, nabasag na sana ang mga laman loob niya kung sakaling dumapo sa kanya ang mga pag-ataking ito. Ito rin ang dahilan kung bakit karamihan sa mga sinaunang general ay malaki ang tiyan at hindi pinapansin ang mga kalamnan sa buong katawan. Ang hugis ng katawan na tunay na kaaya-aya sa pakikipaglaban ay dapat may taba bilang buffer. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, malinaw na si Solangeji ang may mataas. Ang mga pribadong sundalo ng pamilya Podge ay may maliwanag na mga mata na parang nakita nila ang pag-asa ng tabumpay. Tulad ng inaasahan kay Lord Solangeji, napakagaling niya. This is the number 1 warrior of our Podge family. Sinong makakatalo sa kanya? Baka makumpleto ni Master Solangeji ang isa at 3 at talunin ang mga dayuhan mula sa 3 pamilya. Kung gayon ito ay magiging kapanapanabik. Ang mga pribadong sundalo ng pamilya Podge ay nagsimula na magkaroon ng magagandang imahinasyon. Sina Zhang Yi at Liang Yu ay tumingin kay Solangeji sa court, ngunit hindi nila inisip na ang sitwasyon ay napaka-optimistiko. Si Solangeji, na tila walang problema,
ay hindi namamalayang gumawa ng maliit na paggalaw ng kanyang tiyan papasok habang gumagalaw. Hindi ito may tatago kina Zhang at Yi. Ang mga panloob na pinsala ni Solang Jeji ay nagiging mas malala at siya ay pinilit na pigilan upang mapanatili siyang lumaban sa korte. Maliban na lang kung mabilis niyang madakip si Lausan sa kanyang harapan, habang tumatagal ang labanan, mas malala ang mangyayari para sa kanya. Ngunit, paano niya ibababa ang matabang lalaking ito na lahat ay mataba at may daan-daang libra ng taba? Nakataas ang kilay ni Solang Jeji. Sa oras na ito, alam din niya na nangyayari ang pinsala sa kanyang katawan. Dapat itong malutas ng mabilis. Pagtingin kay Luosang na nasa harapan niya, dahan-dahang pinaikot ng kamay niya ang Vajra stick. Sa sumunod na sandali, ibinagsak niya ang kanyang mga paa sa lupa at sumugod sa Lausan na parang bola ng kanyon. Sa pagkakataong ito, ang Vajra stick sa kanyang kamay ay naging sibat at sinimulan niyang gamitin ang mga spike sa kabilang dulo upang salakayin si Luosang. Naramdaman din ni Luosang ang nagbabanta sa buhay ni Solang Jeji at nakangiti pa rin siya. Pinagkrus niya ang kanyang mga braso at mas maraming nakakatakot na apoy ang lumabas sa kanyang buong katawan. Sunod-sunod na apoy ang umikot na parang isang mahabang ahas na kumagat kay Solang Jeji. Ang nagliliyab na apoy ay sinunog ang buhok ni Solang Jeji na naging isang maitim na kalbo na ulo. Ngunit hindi siya natakot. Nilabanan niya ang nakakapasong init, ginamit ang brilyante na stick sa kanyang kamay upang iwaksi ang apoy at saka walang tigil na tumakbo patungo kay Lausan. Ngunit sa sandaling ito, hindi pinili ng malaking matabang lalaki na parang meatball na harapin si Solang Jeji ng direkta. Sa halip tumalbog ito pabalik na parang bola. Hoy, hey, nasugatan ka ba? Kung patuloy mong hilahin ito, malapit ka nang magsuka ng dugo. Sino ang nanganganib sa iyong buhay? Nakita ni Lausan ang problema ni Solang Jeji. Alam na alam ni Luosang ang lakas ni Jeller. Kung itatayan niya ang kanyang buhay sa isang namamatay na suntok, kahit ang isang master na tulad ni Solang Jeji ay tiyak na matatamaan ng husto. Tapos dahan-dahan lang. Nagsimulang dumistansya si Luosang at naglunsad ng pangmatagalang pag-atake kay Solang Jeji na may mataas na temperatura ng apoy. Natagpuan ni Zhang Yi na habang dahan-dahang binugbog ang lalaki, tila lumiit ng kaunti ang kanyang figura. Nagsisimula ng maging payat. Sa madaling salita, nag-imbak siya ng taba sa kanyang katawan at tinatrato niya ang kanyang sarili bilang isang tangke ng langis. Hinawakan ni Zhang Yi ang kanyang baba, nakakatuwa. Ngunit hindi nagtagal, sinabi niya kay Liang Yu sa tabi niya, humanda ka, oras na para maglaro ka. Tumango si Liang Yu. May hawak siyang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay. Upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, ito ay natural na hindi longming, ngunit isa pang adamant metal na sandata. Tumango si Liang Yu. May hawak siyang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay. Upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, ito ay natural na hindi longming, ngunit isa pang adamant metal na sandata. Nga pala, huwag mong kalimutang dalhin ito. Sabi ni Zhang Yi, inabot niya si Huahua mula sa kanyang mga balikat at inilagay siya sa mga bisig ni Liang Yu. Napatulala si Liang Yu rin. Tumingin siya kay Huahua ng walang laman, anong ginagawa mo? Sinabi ni Zhang Yi na may payak na ekspresyon, bilang isang estranghero na kayang kontrolin ang mga hayop, makatuwiran na magdala ka ng isang hayop kapag pumunta ka sa larangan ng digmaan, tama ba? Hanggang sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ni Liang Yu kung bakit kumpiyansa si Zhang Yi na kaya niyang manalo sa tunggalian na ito. Dahil sa paghusga mula sa antas ng lakas, si Huahua, na nag-unlock ng Jin Lock, ay mas malakas kaysa kay Liang Yu. Kung lilitaw ang naturang kombinasyon, ito ay magiging ganap na antas ng Bob. Si Liang Yu ay natigilan ng mahabang panahon, at sa wakas ay nabulunan ang isang pangungusap. Akala mo ako ang isang henyo. Nakangiting itinuro ni Zhang Yi si Huahua, kahit na ikaw ay isang henyo, hindi ba mas ligtas na magdagdag ng espiritu ng sandata sa iyo? Sa larangan ng digmaan, ang labanan sa pagitan ni Solang Jeji at Lausan ay nagpapatuloy pa rin ng mabangis. Si Solang Jeji ay parang mga ngaso, hinahabol si Lobsang gamit ang isang Vajra stick. Alam ni Luosang na ang malapit na labanan ay hindi makatutulong sa pagganap ng kanyang mga kakayahan, kaya siya ay gumagala at nakikipaglaban, at patuloy na gumagamit ng mataas na temperatura ng apoy upang salakayin si Solang Jeji. Ang lakas ng dalawang tao ay medyo malapit sa isa't isa, ngunit ang mga sugat ni Solang Jeji ay parang time bomb na hindi alam kung kailan ito sasabog.
Kaya sa ganitong paraan, kinailangan ni Solangjeji na sugpuin ang kanyang mga pinsala habang sabik na tapusin ang labanan. Ang kanyang bilis at lakas ay mas malakas kaysa kay Luosang, kaya mabilis niyang naabutan si Luosang, at marahas na itinaas ang brilyante na stick sa kanyang kamay at binasag ito sa katawan ni Luosang. Walang choice si Luosang kundi tumalikod at piliin tiisin ang atake ni Solangjeji gamit ang kanyang likod. Boom! Isang mapurol na tunog ang umalingaw-ngaw sa patag na lupa na parang kulog. Parang alon ang taba sa likod ni Luosang, ngunit hindi pa rin ito tuluyang maalis ang kapangyarihan ni Solangjeji. Sa sobrang bilis, pinunit ng Vajra Rod ang likod ni Luosang na parang matalim na talim. Dugo ay tumalsik, si Luosang ay nagpakawala ng mahinang umbol, at pagkatapos ay ginamit ang puwersang ito upang lumipad pasulong. Pulang-pula na ang mata ni Solangjeji at sumunod na mabuti, sunod-sunod na hinahampas. Laban sa nagliliyab na apoy sa paligid ng Luosang, ang kanyang Vajra stick ay walang awang bumagsak sa likod ni Luosang. Ah! Nahulog ang isang patpat at napunit muli ang balat at laman. Kahit ang isang matabang tulad ni Luosang ay hindi napigilang mapaungol. May dala siyang katawan na tumitimbang ng ilang daang kilo, ngunit mas mabilis siyang tumakbo. Alam din ni Luosang na si Solangjeji ay lubhang nakikipaglaban sa sandaling ito, ngunit ayaw niyang mamatay kasama si Solangjeji, kaya maaari na lamang niyang piliin na tumakas at mag-antala ng oras. Kaya sa larangan ng digmaan, isang napaka-nakakatawang eksena ang naganap. Dalawang top-notch alien mula sa Snowy Plateau ay naging parang maliliit na gangster. Ang isa ay desperadong tumatakbo palayo, habang ang isa naman ay humahampas ng isang diamond stick mula sa likuran. Well, ito na siguro ang tinatawag na returning to nature. Napatingin ang lahat sa eksenang ito. Bagamat nakaramdam sila ng kaunting nakakatawa sa kanilang mga puso, wala talagang tumawa. Lahat ay nakatingin sa kanila, gustong makita kung sino ang makakaligtas hanggang sa wakas. Sa wakas, pagkatapos ng higit sa 10 minuto ng pakikipaglaban, ang pinsala ni Solangjeji sa wakas ay naging sanhi ng kanyang mga paggalaw na mukhang hindi koordinado. At ang incoordination na ito ay naaninag sa pagbagal ng kanyang pagtugis kay Lausan. Ang likod ni Luosang ay tinamaan na ng laman, ngunit ang umaagos palabas ay hindi lamang dugo, kundi pati na rin ang puting taba at dilaw na mantika. Mukha siyang malubhang nasugatan, ngunit mabilis pa rin siyang tumakbo, sumisigaw habang. Sa kabaligtaran, medyo mabigat ang mabagal na paggalaw ni Solangjeji. Karamihan sa mga tao ay hindi malinaw na nakikita ang mga galaw ng dalawang lalaki, at hindi nila alam ang sitwasyon ng labanan. Alam lang nila na sinusupil ni Solangjeji si Luosang at nakikipaglaban, ngunit makakatakas lang si Luosang. Ngunit malinaw na nakita ni Zhang Yi at Liang Yu ang problema kay Solangjeji. Naramdaman ni Luosang ang malakas na hangin ng patpat sa kanyang likuran, at ang matagal ng pinipigilang galit ay nagsimulang mag-alab. Ngunit hindi siya nagmamadali at nagpatuloy sa pagtakas. Medyo mababaw na pinsala lang ang natamo niya ngayon. Bagaman masakit, hindi ito nakamamatay, na nagpapahintulot sa kanya na mapanatili pa rin ang mahusay na pagiging epektibo ng labanan. Maghintay ng kaunti pa, at kapag ang mga laman loob ni Solangjeji ay ganap na nasira, siya ay tatalikod at susunugin siya bilang isang mabangong inihaw na buong tupa. Si Luosang ay gumagawa ng perpektong plano sa. Biglang huminto si Solangjeji na desperado nang humahabol sa kanya. Dahan-dahan siyang bumagal at tumayo sa snowy field. Huminto din si Luosang sa di kalayuan, nakatingin kay Solangjeji na may kalituhan at pag-inat. Bakit parang bigla siyang kalmado? Hindi kaya gagamit siya ng espesyal na pakulo? Napagtanto ni Lausan na may mali. Dahil masyadong kalmado ang ekspresyon ni Solangjeji na parabang wala siyang pakialam sa anumang ginawa niya. Parang itinaya mo ang buhay mo. Pakiramdam ni Luosang ay kaharap niya ang isang malakas na kaaway. Siya ay lumubog, ang kanyang makakapal na mga paa ay umaalalay sa lupa na parang mga haligi. Matapos huminga ng malalim, bumukol ang kanyang katawan na parang lobo. Ang mataba na niyang katawan ay hindi inaasahang dumoble ang laki. Ito ang kanyang defensive posture. Anuman ang uri ng pag-atake na kanyang kinakaharap, maaari niyang gamitin ang katawan ng langis na ito para sa purong natural na pagtatanggol. Sa sandaling ito, ibinuka ni Solangjeji ang kanyang bibig at sinabi sa isang boses na hindi malakas ngunit sapat para marinig ng lahat. Suko na ako. Nagkaroon ng ilang sandali ng patay na katahimikan sa magkabilang panig ng larangan ng digmaan. Walang nagsalita.
Halos lahat ay nakatingin kay Solangeji sa larangan ng digmaan na may hindi kapanipaniwalang mga mata. Maraming tao ang naghihinala na nakakarinig sila ng mga guni-guni sa kanilang mga tainga. Maging sila usan sa larangan ng digmaan ay nahirapang maunawaan. Paano aminin ni Solangeji ang pagkatalo sa ganoong oras? Alam mo, kung sumuko siya, pagkatapos ay mayroon lamang ang huling tao na natitira sa pamilya Podge. Kapag lumitaw muli ang taong iyon, kailangan muna niyang harapin si Lausan. Kahit na manalo na, kailangan pa rin niyang harapin ang huling tao mula sa tatlong puwersa ng koalisyon. Ang Lausan ngayon ay nagpapanatili pa rin ng medyo malakas na pagiging epektibo ng labanan. Ganoon ba ka-confident si Solangeji sa taong malapit ng magpakita? Hindi maintindihan ni Lausan. Tanging si Zhang Yi lamang ang umiti at tumango nang makita niya si Solangeji na naglalakad patungo sa military formation nang hindi lumilingon. Siya ay isang matalinong tao. Si Solangeji ang tunay na tiwala ni Paji Kelsang at hindi siya mapaghihiwalay kay Paji Kelsang. Sa paglipas ng mga taon, marami akong natutunan. Sa makatuwid, hindi siya isang walang ingat na tao at alam niyang walang saysay na mamatay ng walang kabuluhan. Sa pamamagitan lamang ng pamumuhay ay makakalikha siya ng mas mataas na halaga. Ang pinakamahalagang bagay ay siya lamang ang kasalukuyang tao sa pamilya Paji maliban kay Paji Jesang na nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Zhang Yi. Kung mayroong isang Y-level strongman na humahawak sa linya mula sa likod, huwag mag-alala. Kaya't masasabing katangahan lamang ang mga pagsisikap ni Solangeji sa sarili. Hanggang sa lumakad si Solangeji pabalik sa pormasyon ng militar, lumapit kay Paji Jesang, inilagay ang isang kamay sa kanyang dibdib at yumuko bilang pagpupugay na kailangang tanggapin ng mga tao ng pamilya Paji ang katotohanan. Maraming tao ang napuno ng galit at tinuligsa ang kaduwagan ni Solangeji. Ngunit sinabi sa kanya ni Paji Jesang na nakangiti, sinubukan mo ang iyong makakaya, napakahusay. Alam mo kung paano panatilihin ang iyong sigla, at hindi mo ako sinundan ng walang kabuluhan sa lahat ng mga taon na ito. Laking gulat ng lahat sa inasta ni Paji Jesang. Hindi nagpaliwanag si Paji Jesang at hiniling si Solangeji na bumaba para magpagamot. Sabi ni Solangeji, kaya pang kumapit ng katawan ko, sana mapanood ko ang laban na ito. Sabi niya, nakatingin kay Zhang Yi. Nagtataka rin siya kung personal bang kikilos si Zhang Yi upang matiyak ang tagumpay sa labanang ito. Ano man ang mangyari, dapat mayroong isang nangungunang eksperto na nakikipagkumpetensya laban sa kanya at ayaw niyang palampasin ito.